And a bigger one and down. Some left hook to the body. And a right hand up top. Big right hand. Maligayang pagbabalik ang mga die-hard boxing fans. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang undefeated Pinoy prospect sa featherweight division. Kilala sa kanyang bilis, husay sa counter-punching, at sa determinasyong bumangon mula sa isang mahirap na nakaraan, si Leonard "The Matrix" Sarcon ay isa sa mga sumisikat na pangalan sa mundo ng professional na boxing sa Pilipinas. Sa kanyang kasalukuyang walang talo na record, ipinapamalas niya ang potensyal na maging susunod na malaking boksingero mula sa bansa. Isang mahirap na simula tungo sa pag-asa sa boxing. Ang landas na tinahak ni Sarcon patungo sa boxing ay hindi naging madali. Isinilang sa General Santos City at lumaki sa Davao City, naranasan niya ang hirap ng buhay sa murang edad, kung saan kinailangan niyang mamuhay ng mag-isa at malayo sa kanyang pamilya. Ang boxing ang nagsilbing kanyang kanlungan at daan upang baguhin ang kanyang kapalaran. Sa tulong ng mga lokal na tagapagsanay, kabilang na ang veteranong si Nonoy Neri na naging bahagi rin ng kampo ni Manny Pacquiao, nahasa ang kanyang angking galing. Nakita sa kanya ang potential, isang southpaw na may tangkad na 5 feet 8 inches at may kakaibang estilo na nagbigay sa kanya ng palayaw na The Matrix dahil sa kanyang abilidad na makaiwas sa mga suntok ng kalaban na tila ba pinapabagal ang oras. Sinimulan ni Leonard Sarcon ang kanyang professional na karera noong Oktubre 2017. Mula sa kanyang unang laban, ipinakita niya agad ang kanyang pambihirang talento. Sunod-sunod ang kanyang naging panalo na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang boksingerong dapat abangan. Sa isang makasaysayang gabi para sa boxing sa Pilipinas, ipinamalas ng ating kababayan ang kanyang husay at tapang nang talunin niya sa sariling bayan ang pambato ng South Korea na si Jong Seon-kang noong Setyembre 4, 2022. Nagwagi si Sarcon sa pamamagitan ng isang unanimous decision sa laban na ginanap sa Sihong City, South Korea at nasungkit ang bakanteng WBA Asia Featherweight title. Ang laban na tumagal ng 10 round ay isang kapanapanabik na salpukan sa pagitan ng dalawang batang boksingero na parehong may malinis na kartada bago ang kanilang pagtutuos. 왼손 지금도 너무 정직하게 들어가고 위험한데요. 네. 다시 안면 허용하고 있습니다. Si Sarcon, na lumaban sa ibang bansa sa unang pagkakataon, ay hindi natinag sa harap ng mga manonood na sumusuporta sa kanilang kababayan. 위험했어요. 좀 더 침착하게 다가가줬으면 좋겠습니다. Bagamat itinuturing na dehado, agad na ipinakita ni Sarcon ang kanyang galing. Sa ikatlong round ng kanilang sagupaan, isang malakas na suntok mula sa Pilipinong boksingero ang nagpabagsak kay Kang, isang pangyayaring nagpatahimik sa mga manonood na Koreano at nagbigay ng mahalagang puntos kay Sarcon sa mga scorecarding mga hurado. 애기처럼 좀 냉정하게 언제든지 기회 옵니다. 말씀을 보다 보면은 기회가 있겠죠. 지금도 Sa kabila ng pagbagsak, nagpakita ng katatagan si Kang. Bumangon ito at buong tapang na nakipagsabayan kay Sarcon hanggang sa huling sandali ng laban. Naging determinado si Kang na makabawi at nagpakita rin ng sariling galing na nagresulta sa isang palitan ng malalakas na suntok sa mga sumunod na round. Gayunpaman, nanaig ang mas mahusay na teknika at diskarte ni Sarcon. 맞고 들어가는 강경선 선수입니다. 또 강정선 선수가 전 경기들도 그렇고 후반 갈수록 거잖아요. 네, 아직도 지금 Kinilala ng lahat ng tatlong hurado ang kanyang kahusayan. Ang opisyal na mga score ay 96-93, 96-93 at 96-95, lahat pabor kay Sarcon. Ang tagumpay na ito ay isang malaking hakbang sa karera ni Leonard Sarcon. Hindi lamang niya napanatili ang kanyang malinis na record, ngunit nakuha rin niya ang isang prestihiyosong regional na titulo. Ang panalo sa teritoryo ng kalaban ay patunay ng kanyang potential na maging isang pangunahing pangalan sa mundo ng boxing. Para naman kay Jong Seon-kang, ito ang unang pagkatalo sa kanyang professional na karera.
Ang makasaysayang panalo ni Sarcon ay nagdagdag ng isa pang pangalan sa listahan ng mga mahuhusay na boksingerong Pilipino na nagwawagi sa entablado ng pandaigdigang boxing. WBA Asia Paglipas lamang ng 3 buwan mga boss. Muling pinamalas ng ating bida na si Leonard The Matrix Sarcon ang kanyang kahusayan sa isang dominanteng pagtatanghal laban kay Frank Gonzalez ng Amerika noong ika-9 ng Disyembre 2023, ika-10 ng Disyembre sa Pilipinas, sa Thunder Studios sa Long Beach, California. Sa kanyang kauna-unahang laban sa Estados Unidos, wagi si Sarcon sa pamamagitan ng isang malinaw na unanimous decision matapos ang 8 round na bakbakan sa featherweight division. Ang tagumpay ay nagpanatili sa kanyang malinis na kartada at nagpakilala sa kanyang galing sa mas malawak na entablado ng boxing. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng laban, ipinakita ni Sarcon ang kanyang superior na abilidad. Bagamat inamin niyang may kaunting kaba sa kanyang US debut, ay hindi naging hadlang sa kanyang ipinakitang performance. Kontrolado ni Sarcon ang takbo ng buong laban. Ginamit niya ang kanyang bilis at husay sa teknika upang malampasan si Gonzalez. Bagamat walang naitalang knockdown sa laban, malinaw na si Sarcon ang nagdikta ng tempo at nakakonekta ng mas maraming suntok. Pang tumatagal ang laban, lalong nagiging kumpiyansa si Sarcon. Yun. Ang domination ni Sarcon ay malinaw na nakita sa mga opisyal na score ng mga hurado. 2 hurado ang nagbigay ng score na 80-72 na nangangahulugang na panalunan ni Sarcon ang lahat ng 8 round. Ang ikatlong hurado ay nagbigay ng score na 79-73, pabor pa rin sa Pilipinong boksingero. Ang laban na ito ay bahagi ng New Blood Boxing Card kung saan lumaban din ang kapwa Pilipinong boksingero na si Mark Magsayo. Ang matagumpay na debut ni Sarcon sa Amerika ay isang mahalagang hakbang sa kanyang karera na nagbukas ng mga bagong oportunidad para sa kanya sa international boxing scene. Matapos ang laban, umangat ang kanyang record sa 11 panalo, 0 talo, samantalang si Gonzalez ay bumagsak sa 12 panalo at 5 talo. Ayun. Lon, shout out, Lon. Muli, sa isang gabi ng matitinding bakbakan, ipinakita ng ating undefeated prospect si Leonard The Matrix Sarcon ang kanyang galing matapos talunin ang Chinong boksingero na si Peng Huang noong ika-23 ng Marso 2024. Ang laban ay ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Maynila. Nagwagi si Sarcon sa pamamagitan ng isang unanimous decision matapos ang 8 round ng kanilang sagupaan sa Super Bantamweight Division. Ang tagumpay na ito ay nagpanatili sa kanyang malinis na kartada at nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga sumisikat na bituin sa boxing sa Pilipinas. Ang laban ni Sarcon at Huang ay nagsilbing isa sa mga undercard na laban sa fight card na pinangunahan ng kapwa Pilipinong si Yumir Marcial. Bagamat hindi ito ang pangunahing laban, nagpakita pa rin ito ng dekalidad na boxing na kinagiliwan ng mga manonood. Mula sa simula pa lamang, ipinakita ni Sarcon ang kanyang technical na kahusayan. Bilang isang southpaw, epektibo niyang nagamit ang kanyang bilis at tamang tiyempo upang makontrol ang distansya at makalamang sa mga palitan ng suntok. Bagamat kilala si Huang sa kanyang katatagan, nahirapan siyang makasabay sa liksi at estratehiya ng Pilipinong boksingero. Sa kabuuan ng 8 round, si Sarcon ang nagdikta ng takbo ng laban. Malinaw ang domination ni Sarcon sa bawat round. Ang kanyang husay sa pag-iwas at mabilis na counter-punching ang naging susi upang hindi makaporma si Huang. Pagdating ng desisyon, hindi nag-atubili ang mga hurado na ibigay ang panalo kay Sarcon,
na kinumpirma ang kanyang superioridad sa loob ng ring. Sa panalong ito, umangat ang professional na record ni Leonard Sarcon sa 12 panalo ng walang talo. Ito ay isang mahalagang tagumpay na nagpapanatili sa momentum ng kanyang karera, kasunod ng kanyang matagumpay na debut sa Estados Unidos noong Disyembre 2023. Ang laban na ito ay nagsilbing patunay na handa siyang harapin ang mas matitinding hamon sa hinaharap habang patuloy siyang umaakyat sa ranggo ng mga boksingero sa kanyang dibisyon. Sa kasalukuyan, si Leonard Sarcon ay nananatiling walang talo at patuloy na hinahasa ang kanyang galing. Nakagawa na rin siya ng kanyang debut sa Estados Unidos, isang hakbang na naglalayong palawakin pa ang kanyang karera. Sa ilalim ng paggabay ng kanyang mga tagapagsanay, kabilang na si Nonoy Neri na isang veteranong trainer at bahagi ng training camp ni Manny Pacquiao, malaki ang potensyal ni Sarcon na balang araw ay lumaban para sa isang world title. Ang kwento ni Leonard Sarcon ay isang patunay na ang determination at pangarap ay maaring maging mas matimbang kaysa sa anumang pagsubok na ibato ng buhay. Nagmula sa isang batang lansangan na walang tiyak na kinabukasan, siya ngayon ay isang kampiyon na nagbibigay inspirasyon sa marami, patunay na sa loob ng bawat ring ng boxing, ang pinakamalaking laban ay ang laban sa hamon ng buhay. Hanggang dito lang muna tayo mga boss. Muli, salamat sa laging pagtangkilik